sir? 28. 28. Kayo po? 67. Tatay naman, anong trabaho niya? Nagtitindang lang po ng ice buko. Nagtitinda ng ice buko. Gaano na kayo katagal nagsasama po? Mga kababayan, mga kabarangay, no? Isang kababayan natin ang inilapit sa team. At ito, yung kanilang bahay. Kunti na lang mga kababayan, parang tagilid na yung mga poste, tutumba na. Kaya pupuntahan natin kung anong pwedeng itulong. Kaya lang, ayon po kay bakas ni Tax. Ano yung Tax? Mag-asawa sila? Mag-asawa pero hindi na amin. Ha? Hindi na amin, boss. Pero mag-asawa daw. Sabi dito. Pero okay lang yung tignan natin mga kababayan kung anong pwedeng itulong natin sa kanila. Opo. Ay, Po kayo. saan ang pintuan nyo po? Dito po. Ay, dyan. Dito daw sa kabila. Pero pwede naman ang dumaan dyan. Hindi, doon ang pintuan. Respect lang. Doon daw pintuan eh. Mga kababayan na kaawa, tingnan nyo. Patumba na. No? Paano pag tuluyan tumumba to? Nandyan sila sa loob. Hello, Nay. Magandang hapon. Kahapon po. Ayan. Kumusta po kayo dito, Nay? Ito po, mabuti naman. Naghihirap ni. Naghihirap. Ilan taon na po ba kayo, Nay? 67. 67. Si Tatay, kumusta kayo, Tay? Hindi po tatay yan. Ano po, yung anakan ng asawa ko namatay. Pamangkin ng asawa nyo Opo. na namatay. Okay po. Siya lang maano sa amin, binabantayan kami dito. Siya nagbabantay. Ilang taon naman siya? 28. May pamilya ka, sir? Namatay na po. Namatay na rin ang asawa mo. Opo. May anak ka po? Meron po sa namatay sa tiyan. Namatay sa tiyan. So, ibig sabihin wala kang anak ngayon. So, kayo dito nakatira? Opo. Gaano na kayo katagal nakatira dito, Nay? Mga, siguro mga ano lang. Dahil pumunta kami dito maliliit pa yung mga anak kong dalawa. Asan na yung anak niyong dalawa? Yung isa nasa Mistiso, yung isa sa Malacanang. Ngayon, kung arawi sila, bira ako pa siya dito. Bakit? Minsan yung mga apo ko, wala silang tinatanggap na kwarta sa kanila. Hindi sila nagbibigay ng budget. Ako lang, pag naglaba ako ng isang buwan, pag bibigyan ko yung mga bata. Ako lang naghahanap buhay ngayon. Ngayon, wala na. Ilang taong ka, Nay? 67. 67, Nay. Naglalabandera ka pa? Oo, para may panggastos na apo ko. Minsan may babayaran sa school. Wala silang pambayad. Ikaw nagbabayad? Pupuntahan ko sila doon. Ngayon, sabi nga nila, huwag ka aalis dyan, baka may punta riyan. Hindi naman ako umalis dito. Ayun nga. Magkano kinikita mo, Nay, sa paglalaba? Minsan, kung lang, conforme, 150, ganyan labat ko. Isang araw, 150. 150. Depende sa dami Oo. siguro ng lalabhan. Oo. Kung marami, mga 200, ganyan. 200 pag marami. Kasi iniisip ko, yung bahay ko kasi matutumba na. Kung matutumba na. Kaya minsan umiiyak ako mag-isa dyan. Dahil nga, yung bahay ko kawawa na may mga apo ko kung natamaan lalo. Bakit may apo ka ba nakatira dito, Lola? Anak ng panganay ko. Bakit sa'yo nakatira yung anak ng anak mo, hindi pwedeng sa kanila? Stepfather na nila yung nandoon, Aquino. Hindi naman sila sinusuportahan dito. Ako nagsusuporta dito. Ilan apo nandito, Lola? 2. Saan sila ngayon? Pumasok po. Malalaki na po yung isa, 11. Opo. Yung isa, 14. Kaya, inaano ko lang ba to? Buti, Lola, nakakayanan mo pang alagaan yung mga apo mo, pati pagkain, ikaw pa nagpo-provide. Opo, ako po. Hindi naman nagsusuporta sila eh. Yung nanay, hindi. Oo. Bakit pinabayaan nila anak nila? Kasi, yung ama nila, nagbikil noon. Saan pa, nagpakamatay. Oo. Dahil
asawa sa iba. Yung asawa niya, Oo. hindi natanggap ng ama. Oo. Ngayon, iniwan sa akin ang anak ko yung 2 bata sa akin. Yun, ako nagpabalog na. Grabe naman yung yung nanay na yon, pinabayaan niya yung anak niyang 2 para makisama lang sa ibang lalaki. Oo. At saka, hindi pa lang dahil masakit din na sinapit ko sa anak ko na yun na panganay. Anak niyo po yung lalaki. Babae. Ay, yung babae ang anak niyo. Oo. Siyang nakiasawa dun sa Aquino. Namatay nga yung ama ng 2 bata. Masama rin ang ginawa sa akin yun. Ako na nga tumutulong sa kanila. Ako pa sasakalin ng anak ko. Yung anak mo mismo na babae, sinasakal ka? Sinakal ako noon. Kaya ang sama ng loob ko sa kanila. Kahit nandito yung 2 bata, ako pa rin nag-aasikaso. Bakit kanya sinakal? Yung binilinan ko lang sa kanya, huwag ka muna makikisama doon sa Aquino na yun. Buhay pa yung asawa mo. 2 anak mo. Yun lang nagalit sa akin, bigla akong sinakal. Buti ka dumating yung asawa ko nung buhay pa. Yun, pinagalit. Paano pag hindi dumating? Patay na ako. Ay seryoso talagang sakalin ka? Oo, seryoso talaga. Yung pala naglilihi. Doon sa asawa niya, doon sa Aquino. Ganun ba yun? Siya pag naglihi, Oo, nananakit? nananakit. Ay pag nanganak yun, matapang yung anak niya. Matapang Kaya ayoko papuntahin dito yung isang anak niyang babae. Baka masama rin. So, ako, ang tawag niyo po, hanggang ang hirap ng buhay namin. Hindi ako nagagawa ng masama. Opo. Nandito lang ako sa bahay. Minsan pag may nakita sa akin, kaya-inggitan nila ako. Yun. Diba, kasi kayo pumunta dito, nakita kayo, may inggit na naman yan. Ay, sino yun? Ay, hindi ko kilala yun, kako. Sa status ninyong ganito, Nay, may inggit pa ba? Meron pa may inggit. Anong sinasabi nila? Anong kakainggitan nila? Di ba dapat kaawaan na? Wala po. Ako pa nga minsan aawayin dito sa bahay. Bakit Hindi ka- naman ako lumalabas ng bahay. Nandito lang ako sa amin. Kaya minsan sumasama ang loob ko dahil wala na nga yung asawa ko. Siya lang kasama ko dito. Tapos papasok yung 2. Minsan, magtatrabaho sa iba. Pumasok ng 2. Ako lang mag-isa dito. Umiiyak ako sarili ko dahil naisip ko yung asawa ko. Tapos, ang bahay ko niya. Hindi ko alam kung saan kami susuksok dahil tumba na. Opo. Yun ang inaano ko. Tay, Nay, nung nabubuhay yung asawa nyo, anong trabaho po niya? Ayan, minsan man tanim-tanim ng kamote. Kung minsan, Itong lupa, Nay, sa inyo? hindi po. Lang po kami kasi dito merong matanda na tsaka masikin. Ngayon namatay na sila. Pinatira kami dito dahil sayang daw to lupa. Ayun, yung may-ari nito, si Federico Hermojeno, siya may-ari nito. Ayun po, sabi nga, huwag kayo aalis dito, sayang yung lupa namin. So, pinatira kami dito, ang tagal na namin dito. Yun nga ho, kinainggitan kami sa pulnong nakaingit sila dahil matagal na kami dito. Si tatay naman, anong trabaho niya? Nung titindang lang po ng ice buko. Nagtitinda ng ice buko. Sa Nicolas. Tayo. Gaano na kayo katagal nagsasama po? Hindi ko po asawa yun. Hindi po. Sabi nyo kasi Ay, magkasama kayo. Dahil lang siya, nagpaiba lang ako ng bantay dito dahil lang yung gusto niya makatulong sa akin. Dahil 2 yung aalagaan kong apo. Siya ang tumutulong sa akin, magluluto. Minsan, siya ang dyan. Gaano na po siya katagal tumutulong sa inyo? Kailan lang siya dumating dito nung May 5, May 5. Kaya kayo ang magkasama dito. Kaya sabi daw ng mga tao doon, asawa ko raw to. In-interview ko nung kaiban nyo. Hindi ka ako kaanakan ng asawa. Oo. Dahil yung ina niya nandiyan sa Panguluan.
Pero uwi dito, Sabado tao, uwi So, rin sila. sinasabi ng mga kapitbahay ninyo, nag-iisip sila na mag-asawa kayo. Opo, Ilang taon na ba si Sir? 28, 28. Kayo po? 67. Oh, 67 na si nanay. Bakit napag-isipan pa kayo, nay, na kayo'y mag-asawa? Yun nga, nabibigla ako eh. Kaya minsan, naiisip ko, aking untan, sinasabi nila sa akin. Mm-mm. Ay, hindi naman ako marunong makiaway dyan sa mga yan. Ako Opo. pa chinichismis. Chinichismis kanilang mag-asawa kayo. Oo. Kasi napapansin daw nila, nay, na magkatabi daw lagi kayo, tapos kayo lang daw dito sa bahay, dalawa parati. Eh, siyempre, kung ano man po, kung nakaupo ako dito, aalis naman to. Tatawagin ng barkada niya yung mag-spray sila ng mangga. Ako lang nag-iisa dito. Eh, tapos, siyempre, uuwi yan, magluluto. Siyempre, nalulungkot naman ako. Istoryahan ako ng istorya niya. Opo. Parang nalibang ako. Oh, para naging close na rin. Oo. Oo. Pero hindi wag naman nila sasabihin, asawa ko yan. Alam mo, Opo, hindi maganda. hindi naman. Pero nay, hayaan mo na lang, ganyan lang talaga ang tao. Opo. Nami-misinterpret lang siguro nila. Kasi nga sinasabi rin nila sa akin bago ako magpunta dito na yung mag-asawa, mahirap ang buhay nila. Hindi po. Mm-mm. Kaya na-misinterpret lang nila. Opo. Si tatay naman. Sir, ano pangalan mo ulit, sir? Yeah po. JR. Opo. Oo. Ano naman ang masasabi mo, sir, na sabi ng mga tao dyan sa labasan na mag-asawa daw kayo? Anong sagot mo doon? Hindi po, no? Ilocano po siya. Ay, Ilocano. Opo. May mga kapatid ka ba, sir? Meron po. Ilan? 6 kami pong kakapatid. Asan ang mga magulang mo? Nandiyan po sa Tangluan. Panuan po. Tsaka doon po sa San Carlos. Oh. Bakit nagustuhan mong samahan si nanay? Dahil gusto ko pong tulungan po siya. Dahil naawa din po ako. Dahil mag-isa lang siya. Apo. So, siya ang kasama mo para alagaan yung mga apo ni Lola. Apo. Minsan, palagi ako nakutang din minsan dun sa tindahan. Umuutang ka. Apo. Para saan yung utangin mo? Nang sa kape, saka ano po nung minsan ulam. Ayun po. Oh, sige. Ano na masasabi mo doon sa chinichismis nila kayo? Kasi sa totoo lang, talagang chinichismis ng mga tao na mag-asawa kayo. Ano masasabi mo doon? Para matigil na yung mga haka-haka nila. Sabi ko Kasi bulol po ako, hindi ko kayang diretsuin. Ano? Bulol po ako. Oo. Kahit bulol, okay lang. Anong sagot mo sa mga sinasabi nila? sabi ko naman, Nahirapan po ako sa bigkas. Oo, sige. Si nanay. Nay, ano ang sagot mo sa kanila para matigil na? sabi ko, kung sinasabi niyang asawa ko yan, huwag niyong sasabihin yan, dahil pamangkin ng asawa ko yan. Mm-mm. Tsaka, ang kapi karapatan niyo mag-usga kayo. Tama. Hindi niyo alam kung anto'y hirap namin, kaparan niyo rin kami. Kaparan niyo rin kami. Kung huwag niyo kaming gaganyanin. At yung hirap ng buhay namin, hindi kami manggagawa ng maugawas. Tapos ganyan sasabihin niyo. Dapat tahimik kayo, huwag kayong magmamaritis no, tungkol sa amin. Hindi naman namin kayo pinapakialaman. Opo. Wadya kami. At papakialaman kami dito. Opo. Yun ang iniisip ko. Sumasama ang loob ko. Kaya kung buhay pa yung asawa ko, hindi mangyayari sa akin yan. Opo. May sakit-sakit na lang ang kalooban ko nung namatay yung asawa ko. Ako halos nang bantay sa kanya ospital nung nagkasakit hanggang nung namatay dito. Ako pa rin, walang tumulong sa akin. Opo. Kahit yung mga anak mo na, hindi ka natulungan. Wala binibigay sa akin. Dapat na ang tutulong sa'yo sa ngayon, ang mga anak mo eh. Minsan, kung maglabada ako, may apag pa. May apag din sa akin. Oo. Yung anak mo pa ang hihingi sa'yo. Kung hindi sila makaawat ng 4 face,
si Karam makakawat, ako hindi pa. Mm-mm. Yung mga anak mo may purpose. Oh, Ikaw wala. wala pa. Hindi pa ako nakakaawat. Dapat Wala. meron. Wala pa eh, hindi pa kami tinawag. Dapat Oh? nga pati senior na Opo. ako. Wala pati senior. Bakit? Hindi pa ako nakakatanggap ng senior hanggang buhay pa yung asawa ko. Anong nangyayari sa gobyerno nyo? Bakit? Sa edad nyo yan, may senior. Tapos sa status ng pamumuhay nyo, dapat kasama po kayo sa purpose. Sa inuuna nila, yung mga datihan na nakakawat ng senior. Ako, balo lang. Hindi pa ako nakawat hanggang maminsan. Oh. Kaya, Baka hindi ka pa nakapag-submit ng mga dapat mong isubmit, Lola. meron na ako, ID. Anong sabi nila? Bakit hindi ka kasama? Alagar ka lang, alagar. Pero, forma na yung record ko. Meron naman na. Meron na yung form ko. Ipag-pray mo lang, Nay. Baka sakali dumating na rin. Baka nilalakad na rin, no? Oh, Kaya lang, problema, baka darating yung purpose mo pag patay ka na. yun na ang problema. Huwag naman sana, ano? Kasi ilang taon na si nanay. 67. 67 na, nakakaawa. Sa totoo lang mga kababayan, ganitong edad dapat inaalagaan na ng mga anak. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, ultimo pati anak ni nanay, mahirap din, no? Dahil buti na lang nandito ka para samahan si Lola, no? Baka matatarang kaso ko. Sakit na laman ko. Mm. Inilibang-libang ko na lang. Opo. Buti dumating kayo. Ay, umanig. Mabuti na lang nandito si Sir na pag nagkasakit ka may maaalaga, no? Hayaan nyo lang, Sir, hayaan nyo lang yung mga sinasabi ng mga tao na misinterpret lang po nila siguro kayo, no? Lola, naka-video po tayo. I-upload namin ito sa YouTube, Facebook. Mapapanood po ng anak mong dalawa. Dalawa ba yung anak mo? Opo. Anong mensahe mo doon sa mga anak mo? Baka sakali ikaw ang tulungan na nila sa pagkakataon na ito. Minsan po, yung asawa ng anak kong nasa Malacanang, Opo. minsan mag-tricycle, minsan ande. Mm-mm. Minsan, punta sila rito. Anong ulam niya na wala kaming ulam dito. Dapat si Karam magbibigay sa akin. Mm-mm. Yung isa naman doon, nakakahawak ng 4-face. Pagpunta sa 4-face na, alibangan na ako. Pag may pera na, nakakalimutan ka na. Hindi na ako naabutan. Kaya nga, Nay, sabihin mo yung nararamdaman mo para sa mga anak mo, para mapanood nila, maalala ka nila. Sige, Lala, mapapaninggan nila. Ang sama-sama ng kalooban ko sa kanila. Bakit? Ano man nga, sinabi ko sa inyo na nangangaling ako kung pupunta sila rito, ako sila bibigyan dahil nga yung panganay ko, yung ginawa niya sa akin, sinakala ko, hindi ako umimik. Yung isa doon naman sa mistiso, kung may pera, hindi ako binibigyan. Yung asawa niya, man lang. Ang dapat. Ayan, ang sakit na laman-laman ko, pati matatarang kaso ko, wala ako ibigay na yan. Hayaan mo, Nay, ipag-pray mo lang, no? Baka sakali, pag napanood nila to, maalala ka nila. No? Laban lang, Nay. Tay, huwag tayo mawala ng pag-asa, no? Buti na lang may kasama kayo. Opo. Kasi paano kung wala kayo, kagaya kung may sakit kayo? Kaya tinawag ko nga siya para may kasama ako dito. Kung matanda na ako, ikaw ang bahala dito. Ano ka lang dyan. Kung iluluto ka, iluto mo. Kaya tuloy, naisip nila mag-asawa kayo. Sabi ko, gusto ko raw mag-asawa. Okay daw sa kanila. Sabi ko, mga anak, ayoko nang mag-asawa. Bakit? Baka na naman makakuha ko ng asawa na lasinggero. Ipupuk ko na naman sa ulo. Ayoko na. Pero siya naman, hindi naman naglalasing. Hindi naman. Mabait naman.
Pero Lola, kung makahanap ka ng hindi lasinggero, pwede pa. Ayoko na, Ayaw mo na. ayoko na talaga. May iyon ang sinumpa ko sa asawa ko na Oo. napatay. Opo. Hindi ako mag-aasawa. Yan sinusumpa ko sa iyo ka. Oo, tsaka matandaan na rin Lola, no? Eh, namatay yung asawa ko, 76. Eh, 77 pala. Oh, sige Lola, bago ang lahat Lola, magpapakilala po ako. Ako po si Daddy Frankie. Opo. Opo, kaya lang kami nagpunta dito para kumustahin kayo at isa na rin yun yung sinabi ng kababayan natin na sinumbong nila yung kahirapan ng buhay nyo rito. Yan, pahingi nga isang sakong bigas guys. Yes po. May bigas pa kayo rito Lola? So, konti na lang po. Ilang takal? Ilang kilo? Siguro sa kay Atiraditsin na lang. 4 na gatang na lang, isang saingan na lang. Oh, para mamayang gabi na. Para mamayang gabi lang. Eh paano bukas? Oh, bahala na po. Bahala na. Nakakabahala naman po yung ganun Lola, yung bukas walang isasaing. Eh, ano ko naman po. Kasi ano ko, para gusto kong merong panggastos naman para sa bahay. Yung binibili na sina kape, man, tapi sa umaga magkakape ako. Gusto mo magkape sa umaga? Walang pambiling kape. Wala. Nakakaawa naman. Kaya nga po, umiyak ako sa inyo eh. Oo. Gusto mong humingi ng pambiling kape. Oh, Wala kang pambiling... eh, ulam namin, wala. Wala. Yun mga kababayan, mga kabarangay, si Lola nakikiusap kahit pambili lang daw ng kape. Tignan mo nga naman kung gaano kasimple. Mabait naman po ako sa kanila. Opo. Bakit ginaganyan nila ako? Oo. Kaya, ang sakasakit sa palooban ko hanggang ngayon. Iniisip ko hanggang matutulog ako. Iniisip ko sana walay grasya ang sabi para hindi ako ganito. Sige Lola ha. Hayaan mo lang Lola. May awa ang Diyos. Guys, akin na yung bigas. Kasi 4 na gatang na lang daw dito. Ayan Lola. Gaya ng sinabi ko, no? Ayan, para may pangsaing kayo. Thank you Kuya Christian. Thank you po. Happy ka ba Lola na may bigas ka na? Opo, masaya na ako. Masaya ka na. Yan, problema ko lang pangbili ng ulam. Ulam na lang, tsaka kape. Lola, maraming mga kapanood nito. Pwede tayong humingi kahit pambili lang ng kape. Anong sasabihin mo sa mga kababayan natin? Sige Lola, bibigyan kita ng pagkakataon makahingi para mabigyan tayo ng pambiling kape. Eh, balbalik na papasalamat ko na nakapunta kayo dito sa aming bahay na bungalow. Opo. Ayan, ako naman naaasahan na darating kayo. Basta marunduan lang ako. Oh, hindi mo inaasahan na darating. Opo, andyan, ano lang ako dyan, nakaupo. Sabi may tao, basta. Kaya nga po Lola, maraming mga kapanood na mga kababayan natin. Pwede kang manghingi ng pambiling kape sa kanila Lola. Tsaka ulam na sinasabi mo. Sige po. Bahala na sila kung gusto nila akong bigyan. Hindi ko naman sila mapipilit kundi sila magbigay. Opo. Basta pasyaran lang ako nila dito. Kung meron sila iabot, tanggapin ko. Kung wala masasabi sa akin. Yun lang. Sige. So ayan mga kababayan, maaring si Lola ay hindi niya po alam yung kalakaran pagdating dito sa social media. No? Pero nakakaawa, nakakasakit sa damdamin mga kababayan sa edad ni nanay ay instead na matulungan ng anak, pag alam daw ng mga anak na may pera, siya pa yung hinihingian. Nalulungkot lang ako na yung hinihingi lang ni Lola sa akin, pambili lang daw ng ulam at saka kape. Napakahirap mga kababayan, sa hirap ng buhay. Talagang maawa ka sa kalagayan nila. Kaya pasalamat po ako sa inyo mga kababayan na nakasuporta kay Daddy Frankie. Hindi ko po narating ito, yung lugar na ito, kung hindi dahil sa isang tao na nakakapanood ng mga videos natin. Sa pag-share ninyo ng ating mga videos, napanood nila yung ginagawa ng Team Daddy Frankie, kaya namin narating yung lokasyon nila.
At ito nakakahabag na kanilang kalagayan. Bahay nga nila kalit-liit. Matutumba pa. Paano kaya ito mga kababayan pag may malakas na hangin tapos natutulog sila sa kalagitnaan ng gabi? Pagka po ba mahangin, pupunta kami doon. Oo. Pag natumbahan sila, mahirap, no? Pero Nay, hayaan mo po Nay, kaya nang sinabi ko, wag po kayong mawala ng pag-asa, no? Sana luluobin ng Panginoon na makabalik kami. Pero sa ngayon, Lola, bigyan muna kita pambili ng Opo. kape, no? Opo. Ano ba yung kapeng gusto mo, Lola? May greatest na ba? Great Taste. Magkakano ba yung Great Taste, Lola? 15. 15 pesos. Yan. Lahat. Tapos ulam, Lola, anong gusto mo? Para anong ulam na ko, hindi naman ako namimili. Kaya nga po, sige Lola, anong gusto mong ulam? Bukod sa Great Taste, and then, Hanggang bangus dyan, pasaliwang ko lang. bangus ya talura. Pigara may talurang bangus. Ewan ko lang po kung hindi po ako pupunta na sa bayan dahil wala nga akong pambili. Oh, sige Lola, no? Bibigyan kita pambiling bangus tsaka Great Taste. Loobin ng Panginoon, Lola, na makabalik kami dito, no? Bibigyan kita pambiling kape, Lola. Ito po. Pambiling kape, no? Tapos ito naman, ulam. No? Pwede na po ba yan, Lola? Pwede na po. Happy? Happy na po. Dahil mabait si Lola, dagdagan ko pa, Lola. Balbalo, nagpapasalamat ko sa inyo. Kung buhay pa yung asawa ko, hindi ako ganito maghihirap. Eh ngayon namatay. May inutang pa namin yung kulinarya, di ba? Na yung binayaran ng sekretarya. Ayun nga ba't Sige, Lola, huwag ka mawala ng pag-asa. Opo. Malay mo, makabalik pa si Daddy Frankie dito. Huwag po kayong madidirya sa akin. Ay, hindi po, Lola. Na yung bahay ko, Huwag ka na umiyak, Lola. Ha? Laban lang po. sumaya yung kalooban ko nung nakarating kayo lahat dito. Salamat. Praise the Lord. Thank you kay God. Nakarating kami dito. Papasalamat po ako kay God. Si kayo po. Tama po. Unahin natin lagi si God, no? Opo. Siya lang ang may alam ng lahat, lalong-lalo na sa kapalaran natin. No? Opo. Iiyak natin lahat yung problema, kaligayahan natin, lahat. Sangguni lang natin kay God. Opo. Hindi po siya tatalikod sa atin. Na? Opo. Sige Lola, kami po'y pansamantalang aalis, pero magbabalik po ako dito para mas makatulong pa. Mga kababayan, mga kabarangay, sa pamamagitan po ng pag-share ninyo, ay mas makakatulong pa tayo. Kaya maglalambing po ako para mabalikan natin si Lola. Mas makatulong pa tayo. No? Kaya mga kababayan, muli po ako ay magpapasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo na hindi po magagawa ng inyong lingkod yung mga pagmimigay bigas, mga konting tulong, kung hindi dahil sa suporta ninyo. Dahil sa inyong panunood, hindi nyo pag-escape ng ads, pag-heart ninyo sa mga upload videos natin, pag-share ninyo, dyan po ako kumukuha ng mga pangtulong sa mga kagaya nila. Kaya saludo po ako sa inyo. Hindi po makakatayo si Daddy Frankie kung wala kayo. Kaya mabuhay po kayong lahat.